Ngayong araw ay gagawa tayo ng red velvet cookies. Kaya ano pa ang hinihintay? Huwag na nating patagalin yan. Simulan na natin yan. Sa isang bowl, naglagay lang ako ng isang sachet ng cream cheese which is 250 grams. Kahit anong brand ng cream cheese, pwede. Depende na kung ano yung gusto nyong gamitin. Ang gagawin lang natin sa cream cheese ay ikikream natin yan hanggang maging ganyan. Mga mare, dapat yung cream cheese natin ay nasa room temperature na para hindi siya mahirap i-mix. Nag-add din ako dito ng isang large egg na room temperature din. At binit ko lang uli siya hanggang mag-well combine na yung ating cream cheese tsaka yung ating egg. Pagkatapos nun mare, kailangan nating i-scrape yung mga gilid para talagang sigurado tayo na well combine lahat ng ingredients natin. Dito ay mag-a-add na ako ng 40 grams na icing sugar o powdered sugar. Kahit ano pa ang tawag, basta yun siya. At i-beat lang uli hanggang wala ka na nakikita na pulbos na icing sugar doon sa ating mixture. Pag ganyan na yung texture niya, dito, gagamit na lang ako ng spatula para ma-scrape ko yung mga gilid at mahalo ko pa siya ng konti para talagang wala nang makikitang buong icing sugar. I-set aside lang natin to sa fridge hanggang mag-set na yung ating cream cheese para gamitin natin mamaya. Sa isang bowl, naglagay lang ako ng 225 soft butter. Gagawin na natin yung ating cookie dough. At saka nag-add din ako ng 100 grams ng white sugar and 200 grams na dark brown sugar. Kung walang dark brown sugar, pwede na yung brown sugar. Nag-add din ako ng around 5 grams na vanilla essence. Kasi ito yung magbibigay ng mabangong amoy mamaya pag binake na natin to. Ang next step ay ikikream lang natin itong pinagsama-sama nating ingredients sa bowl. Mga mare, mag-stop lang kayo sa pagkikream kapag ka nakita nyong halos malusaw na yung mga asukal na naka-add dyan sa ating mixture. Pag ganyan na yung itsura niya, na parang paste na siya, ay okay na siya. This time naman, mag-a-add na tayo ng food coloring. Yan lang yung ginamit ko na food coloring. Kahit anong pang food coloring na red, ay pwede nyong gamitin. Kaya lang, gradual lang yung paglalagay nyo kasi pag nasobrahan kayo ng paglalagay ng food color, ay may mga bitter taste siya sa huli. Pwede din naman kayong gumamit ng food color na powder. Kaya lang, ang available lang na meron ako itong liquid food coloring. Kaya ito na lang yung ginamit ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, gradual lang yung paglalagay kasi habang binibit nyo siya, lalo siyang pumupula. Inyo lang tayo sa pagmimix mga mare hanggang makuha natin yung kulay na gusto natin dun sa ating red velvet cookies. Pag satisfied na tayo sa kulay ng ating red velvet cookies ay mag-a-add na tayo ng 2 large egg na room temperature din ang i-add natin. I-mekos-mekos lang uli natin yan mga mare hanggang mag-fully combine na yung ating itlog doon sa ating dough mixture. Pag okay na, scrape natin yung gilid ng bowl at mag-add na tayo ng 2 teaspoon na baking powder. Kahit anong baking powder mga mare yung gamitin nyo, ay pwede kasi yan lang yung available kaya yung ginamit ko. At i-add ko na rin ng 2 teaspoon na baking soda. Ito kasi yung magpapalambot sa ating cookie na parang chewy pero masarap. Hindi ko na kinat yung video para nakita nyo talaga na 2 teaspoon lang yung nilagay ko na baking soda. At i-add ko na rin mga mare yung cocoa powder natin na 25 grams. Sifted na siya mga mare para wala na siya yung mga buo-buo. At dun nga tayo sumablay mga mare nung ginamit natin yung hand mixer. Nung i-mix na natin yung ating cocoa powder. Nawala sa isip ko na dapat pala spatula muna para hindi siya maging mag-alimpuyo na ganyan. Kaya lesson learned na rin to mga mare. Pag sa tingin nyo hindi na siya aalimpuyo, ay gumamit na uli kayo ng hand mixer para mas madali siyang i-mekos-mekos. Pag fully incorporated na lahat ng mga i-add natin na ingredients mga mare ay i-stop na muna tayo mag-mix at i-add na natin yung ating cornstarch na 30 grams at 470 grams na all-purpose flour. Lesson learned na mga mare, spatula muna bago mag-hand mixer. Pag sa tingin nyo mga mare ay hindi na siya mag-aalikabok, this time, pwede na natin gamitin yung ating hand mixer para mas madali siyang imikos-mikos. Pag ganyan na yung itsura ng ating mixture mga mare, ay lubayan na natin ang pagmimix para hindi naman siya ma-overbeat. Ang pang-finish na natin ng pagmimix ay yung ating spatula para talagang fully combine na lahat sila at wala na kayong makikita mga buo-buo na flour. Pagkatapos nun mga mare ay mag-a-add lang ako ng chocolate chips. Hindi ko na to tinimbang kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. Depende na yun sa inyo. Kung meron kayong mga available na nuts dyan, pwede nyo rin itong lagyan ng nuts. Kaya lang nung time na ginawa ko to ay wala akong nuts. Kaya naman white chocolate chips na lang yung nilagay ko. I-mix-mix nyo lang siya para mag-even naman yung distribution ng white chocolate nun sa ating dough. Ngayon mga Mars, titimbangin lang natin siya. Siguro mga 80 gram each yung cookie natin. Para naman hindi ganun kalaki.
Diba, kailangan natin siya para proportion na yung magagawa natin. Yan, 80 grams. Ganito na siya kalaki. Bilugin nyo lang. Tapos set aside nyo muna para mamaya naman. So, all in all, mga Mars, nakagawa tayo ng 15 pieces nito. So, lalagyan lang natin siya ng parang hole sa gitna na ganito. Yan, ganyan. Tsaka lalagyan na natin siya ng cream cheese natin na ginawa kanina. Ito na siya. Pagkagaling ng fridge, medyo nag-set na siya ng konti. Lagyan lang natin sa gitna ng ganun. Tapos nyo lagyan ng cream cheese, ganito naman yung gagawin nyo. Lagyan nyo isa-isa. Tapos lagyan nyo, gawin nyo lang siyang parang ganyan. Bibilugin nyo lang siya, depende na kung paano nyo gustong bilugin. So ganyan mga mi magiging itsura niya. Ito na siya mga mi. Pagtapos, kailangan muna natin itong i-frozen bago natin ito i-bake mamaya, okay? See ya! Dapat mga mare, ganito siya sa katigas. Parang bato na. As in, parang bato. Yung buong-buo na siya. I-preheat lang natin yung ating oven sa 180 degrees Celsius mga mare. At i-bake natin yung cookies natin ng 15 to 18 minutes. Mga mare, ito ay depende rin kung anong oven yung gamit nyo. Kaya, pantayan nyo yung cookies nyo habang niluluto nyo. Set ko lang yung aking timer sa 15 minutes at check ko siya mamaya. Nagdagdag pa ako ng 3 minutes, so all in all, 18 minutes yung ating naging baking time. Ito na siya mga mare after baking. Antayin nyo muna siyang mag-cool down ng kaunti. Happy eating! And then, what's the taste? Good. What else? Delicious. Good.